Ang Los Angeles Lakers ngayon ay medyo umangat kung iisipin, umakyat sila sa Western Conference na may record na 20-6 win-loses na humahawak sa pang-anim na pwesto sa Western Conference. Mukhang swerte ang Lakers sa pagkuha nila kay Dorian Finney-Smith na nadagdagan nito ang kanilang depensa na yun naman talaga ang kanilang rason kung bakit kinuha si Dorian Finney-Smith. Hindi lang basta depensa ang player na to, meron ding itong shooting sa labas o maging sumalaksak sa loob kung kinakailangan. Pero isa ngayon sa napag-uusapan na may mga laro pa rin sila na naging talunan, na kung iisipin may advantage sila para manalo sa laro, ngunit pagkatapos ng laro baliktad at sila pa ang naging talo, tulad na lang sa nangyari sa laban nila sa Dallas Mavericks na natalo pa sila na hindi nakalaro doon ang dalawang superstar na si Luka Doncic at Kyrie Irving. Malakas naman ngayon ang roster ng Los Angeles Lakers, siguro minamalas lang minsan, pero may paniniwala na mas lalakas pa ang Los Angeles Lakers kapag gumawa pa ng isang trade na kunin nila itong si Zach LaVine. Sigurado na malaki ang may itulong nito ni Zach LaVine sa Los Angeles Lakers sa tabi ni LeBron James at Anthony Davis. Ang Big Three na ito ay hindi malayo na makasungkit ng kampyonato kapag nagkataon. Magiging balanse dito ang Lakers, dahil meron na silang kinuha sa dagdag na depensa at kukunin pa nila si Zach LaVine na kayang umiskor na makakatulong sa opensa ng Lakers. Mabilis ang player na to at kahit saan ilagay ay kayang-kaya na gawin niya, merong shooting sa labas, kayang sumalaksak sa loob, mabilis na player at may tangkad din. Si Zach LaVine ay isang two-time All-Star na bumagsak na ngayon ng 30-plus points sa 5 magkakasunod na laro, at may average ngayong season ng 23.6 points at 4.6 rebounds at 4.4 assists per game. Samantala atin ding pag-uusapan ang ginawang game-winning basket ni Ja Morant na kung saan nakuha nila ang panalo. Tinalo ng Memphis Grizzlies ang Minnesota Timberwolves sa score na 125-117. Hawak ni Ja Morant ang bola mga idol, sumalaksak ito at sa hindi inaasahang pangyayari, nakagawa si Ja Morant ng isang game-winning shot upang selyuhan ang laro. Walang nagawa dito si Anthony Edwards, literal na tanggal angas sa dulo at pinatahimik ni Ja Morant ang mga Minnesota fans. Well, meron pa namang oras ang natitira, pero hindi na naipasok ang game-winning 3 ni Anthony Edwards na naubusan na ng oras at sa huli nga tuluyan na nakuha ng Memphis Grizzlies ang panalo. Ito ang ikadalawang laro ni Ja Morant sa kanyang pagbabalik dahil sa injury sa balikat, pero kahit nakakagaling ito sa injury hindi naging hadlang sa kanya na gumawa ng game-winning sa huli. Pagkatapos ng laro tumapos lamang si Ja Morant ng 12 points at 5 rebounds at 4 assists, ngunit ang kanyang late game hero move ang naging maingay sa dulo ng laro na dahil sa kanya ay nasungkit nila ang panalo. Si Jaren Jackson Jr. ang nanguna sa scoring para sa Memphis Grizzlies na nakapagtala siya ng 33 points, 8 rebounds at 1 assist, na sinundan naman ito ni Desmond Bane na merong 21.5 rebounds at 5 assists. Sa kabila naman para sa Minnesota Timberwolves, nanguna sa kanila si Donte DiVincenzo na nakapagtala ng double-double na merong 27 points, 10 rebounds at 7 assists. Si Julius Randle tumapos naman na merong 18 points, 8 rebounds at 8 assists, at si Anthony Edwards nakapagtala naman ng 15 points, 5 rebounds at 6 assists.